Kumusta po kayo? Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Ayan, madami pong nakangiti. Masarap po sa damdamin kapag nakikita ko na ang ating mga kapatid ay nakangiti. Tunay po ba ang mga ngiti na iyan? Seryoso po kayo? Aba, syempre po, dapat lamang po na lagi tayo nakangiti at dapat lamang po na tayo ay magkaroon ng galak sa ating mga puso sapagkat tayo po ay naririto sa tahanan ng ating Panginoong Diyos. Amen? At kapag tayo po ay nasa loob ng tahanan ng ating Panginoong Diyos, we feel safe. Amen? Atin pong pakiramdam ay ligtas tayo. Nakakaligtaan po natin ang ating mga pinagdadaanan. Amen po ba yun? Yung pong hindi nag-amen, hindi pa niya na-feel si Lord. Aha. Subalit kapag naramdaman po natin ang Panginoong Diyos, ano man po yung ating pinagdadaanan, may galak po sa ating mga puso at nakukuha po nating ngumiti. Ngiti na hindi po kayang tumbasan ng salapi. Amen? At ngiti na hindi kayang bilhin ng anumang bagay sapagkat ang ngiti na tinataglay natin ay ngiti na kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kapag ang ating puso ay nagagalak, automatically nakakangiti tayo. Subalit kapag ang ating puso ay nabibigatan, nahihirapan, nasasakitan, para po bang napakabigat at napakahirap para sa atin ang ngumiti. Amen po ba yun? Amen po yun. Sapagkat sa ating buhay, ang sabi nga po, walang namumuhay sa mundong ito na perpekto. Sa ating paglalakbay sa mundong ito, iba't iba ang ating na-encounter na mga pagdalisay o pagsubok sa ating buhay. Walang buhay na ganap, malibang ang Diyos ay sumasa atin. Doon lang po natin naramdaman na masarap palang mabuhay. At yung fulfillment, yung contentment ng ating buhay, naramdaman labang natin kapag kapiling natin ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Subalit sa ating paglalakbay, wala daw pong ligtas sa mga suliranin. At ang mga suliranin na ito, ang siyang nagbibigay kulay sa ating buhay. Sa bawat kaganapan, laging may dulot na aral sa atin, lagi tayong may natutunan. Amen po ba? Ang haba na po yata ng sinabi ko. Samantalang ibig ko lang pong sabihin, happy birthday sa lahat ng may kaarawan. Happy birthday po sa lahat ng may kaarawan sa buwang ito. Mga kaps, alagad, tagasunod at sa lahat po ng nanonood sa ating internet sa gawaing ito, sa mga sandaling ito. Sa lahat po ng may kaarawan, pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos na isang matapat na pananampalataya. Amen? Hindi na po kayo hinihingal? Nakakahingal po bang sumayaw sa ating Panginoong Diyos? Hindi po. Masarap pong indakan ang ating Panginoong Diyos. Kapag tayo po'y sumasayo, isipin na lang po natin na nasa harapan natin, with us ay ang ating Panginoong Diyos. Di po ba? Ang isang taong umiibig kapag kasayaw niya ang kanyang iniibig, napakainam ng pakiramdam. Tayo po'y nasa tahanan ng ating Panginoong Diyos. Kapag sumasayaw tayo, ang kinin po natin na kasama natin ang Panginoong Diyos at kasabay na din natin siyang umiindak. Amen? Pero mga kapatid, sa umagang ito, isang kataga po ang nais kong ating pagsalusaluhan. Gusto niyo po ba yun? Naku, sinusundo na po ako ng aking anak. Isang kataga po na tawid. Ayan, tawid. Katulad po ng aking introduction kanina, sa ating buhay, may iba't ibang kaganapan tayong na-encounter. At ang bawat kaganapan na ito ang siyang nabibigay kulay sa ating buhay. Na kung minsan sasabihin natin, ganun lang pala yun. Ganun pala yun. Kaya sa umagang ito, ang katagang tawid. Paano ba tayo itinatawid ng ating Panginoon sa bawat kaganapan sa ating buhay? Halimbawa, nagkaroon tayo ng karamdaman, iniisip natin, terminal na, mamamatay na tayo, wala nang lunas, subalit dumating ang Panginoong Diyos, itinawid niya tayo. Paano tayong itinawid ng Panginoong Diyos sa bawat kaganapan sa ating buhay? Hindi lang po sa malalaking bagay, maging sa maliliit na bagay, kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya po sa ating pong pagkakaupo, sa ating mga upuan, mag-flashback po tayo sa bawat kaganapan sa ating buhay, kapain natin ang ating mga damdamin, at sabihin natin sa ating mga sarili, paano nga ba ako itinawid
ng aking Panginoong Diyos. Sa kaganapan sa aking buhay. Halimbawa, kung nagkaroon kayo ng mabigat na suliranin, tapos akala nyo'y wala na kayong lusot, wala ng pag-asa, wala ng lunas, subalit dumating ang Panginoong Diyos, itinawid kayo. Amen po ba? Ito po yung mga kaganapan na ang sarap pag-usapan, ang sarap ipahayag, ang sarap ibahagi sapagkat sa bawat pagkakataon ng ating buhay na dumarating ang Panginoong Diyos at itinatawid tayo, tiyak may nagaganap sa atin. Yun po bang, halimbawa po, sa lingwaheng tao, itinatawid ka, ano po yung usual reaction natin after na itinatawid tayo? Salamat po. Di po ba? Meron ka tayong response sa bawat ginagawa sa atin. Ganon din po sa ating Panginoong Diyos. Flashback po tayo, bulay-bulay, recall sa ating mga nakaraan, sa kaganapan sa ating buhay, kung paano tayo itinawid ng ating Panginoon. At nang tayo ay itinawid, ano yung ating naging damdamin? Ganito lang kaya yon? Salamat ha. Goodbye. O, kung halimbawa, ang Panginoong Diyos, syempre ang Panginoong Diyos, pinaka-pogi, pinaka-gwapo, the best sa ating buhay. Ano kaya yung naging damdamin natin? Ang naging damdamin natin kaya ay, sasama na lang ako sa iyo, wag mo na akong iiwan. Ganon po kaya? O, salamat, thank you. O di kaya, tinawid niya ako, ganon lang. Di po ba? Pero natitiyak po ako na kapag ang Diyos ang gumawa ng daan, ang siyang nagtawid sa atin, may reaction tayo. Maaring sinasabi, Lord, salamat. Maaring may paluha-luha pa tayo. At may, baka sinabi natin, Lord, maglilingkod na ako sa iyo. O, Lord, sa iyo na ako habang buhay. Atin pong, let us wait. Atin pong pakaabangan ang bawat magbabahagi kung paano sila itinawid ng ating Panginoon. At kung ano yung naging reaction nila nung itinawid sila ng Panginoon. Naiyak kaya sila? Nagala kaya? Napalundag kaya? O kaya nasabi nilang makulay ang buhay sa piling ng Espiritong Banal. Amen po ba? Nakuha niyo po yung tema ko? Masarap po, wala pong taong walang pinagdaanan. Kaya alam ko po, lahat tayo ay itinawid ng ating Panginoon. Hindi ko lang po alam after na itinawid kayo kung ano na po ang ginawa ninyo. Baka niyakapin na si Lord, ay Lord, wag mo na akong bitawan, hindi na kayo nagpababa. Ano po, buhatin mo na lang ako, wag mo na akong ibaba. Baka ganun po ang reaction niya. At sa umagang ito, habang nagninilay po kayo, nagka-flashback sa mga kaisipan kung paano i-share yung kabutihan ng Diyos na itinawid kayo, tawagin ko po muna ang aking nanay upang aliwin tayo sa pamamagitan ng awit. Alam ko pong napaka palakpakan natin ang buhay ng Diyos para kay Nanay Marna. Get ready po kayo mga nakaupo. Hindi po kayo excuse. Ama, naririto po akong muli. Nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka ng walang hanggan. Galak na galak ang puso ko sa bawat araw na patuloy mong niloloob na gamitin ako sa gawain mong pangkabanalan na kung saan sa bawat araw, sa pamamagitan ng paggamit mo sa akin, ay nararagdagan ang pagtitibay, ang pagmimithi na higit pang umigting ang aking buhay pananampalataya sa iyo. Kaya po, Ama, sa bawat araw, samot dalangin ko sa iyo. Hindi lamang ako aawit, kundi ang kahilingan ko, ang bawat awitin ko, ay gawin mo pong maging marapat sa pandinig ng sino man sa mga kapatid ko. At sa bawat awitin ko, naway malugod ang iyong espiritu, gayon din sa bawat sangkatauhan na naririto. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Pagharian mo po akong ganap. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Habang nagsisiwalat ang ating kapatid na Ana, bilang anak na Ana, naroon na yung pagtitiwala at pag-asa ko sa Diyos na, Ama, naririto lang po ako, na sa bawat araw ay nagbimiti na maging bahagi.
Ang ganda po ng tema. Sa katotohanan po, bawat araw, walang temang pangit na ibinigay ang Panginoon. Amen po ba? At bakit nga po may temang tinatawag? Hindi po natin dapat katakutan ng tema. Kasi po, yung tema, kung pagninilayan po niyo, napakaliit lang pong kataga, ano? Tulay, tawid, sagip. Ito pong tulay at itong tawid ay ang laki ng pagkakahawig. Ano po? At dito po sa temang ibinigay ng ating kapatid mula sa Ama, tawid. Tawid nga ba, anak? Tawid. Napakaraming uri na maaari tayong ipakahulugan sa katagang tawid. Napakarami nating tinatawid sa buhay. Sa literal na pagtawid, tayo po ay tumatawid sa tulay, hanging bridge, maaaring ito yari sa kawayan. Tumatawid tayo sa tulay na bato. Tumatawid tayo sa iba't ibang uri ng tulay na likha ng ating Panginoon. Subalit sa ating pamumuhay na espiritual, sa ganang aking karanasan, ano nga ba ang pakahulugan sa katagang tawid? Napakarami pong bagay na ako ay itinawid ng ating Panginoon. 10 ng aking mga mahal sa buhay, subalit higit kong binibigyang tuon ang naganap sa aking buhay. Kung papaano ako ay itinawid ng ating Panginoon, una sa lahat, sa pagkalunod. Sa pagkalunod ng aking kaluluwa noong mga panahon na hindi ko pa siya kilala. Itinawid niya ako sa pamamagitan ng pagtityaga niya sa akin na ako'y apuhapin at siya'y makilala ko kung ano ang tama at mali, bagamat patuloy akong nagkakasala at nagkakamali. Itinawid rin ako ng Panginoon sa kaukulang ako ay pinahintulutan ng maiigting na karamdaman, mga bukol sa katawan, danong mga panahon na hindi ko nakikilala ang Ama at hindi ko nakikilala ang kanyang espiritu, hindi ko nararamdaman na ang espiritu pala niya ay bumababa at gumagamit ng tao. Na kung saan ang kanyang banal na espiritu ay bumaba, pinadaloy niya sa bawat tumatanggap sa kanya. At lalo't higit, sa katauhan ng kanyang kinalugdan, at yaon ay walang iba kundi ang ating minamahal na Apo Kunching. Ako'y nakatawid, itinawid niya ako, at patuloy niya pang pinahihiram ng buhay. Patuloy niya pang dinudugtungan ng aking buhay. At gayon din naman, itinatawid niya rin ako magpahanggang ngayon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos. Di po ba? Karampot na pagbabahagi. Subalit, kung atin pong nanamnamin, ito'y angkop po sa aking aawitin. Kaya po, mga minamahal kong mga kapatid, lalo na po sa ating mga kapatid na sa bawat araw ay nagmimitit na nanabik, nag-aabang, sumusubaybay, through internet ay nanonood at matamang nakikinig. Maraming salamat sa inyo mga kapatid kong minamahal, kay papalad ninyo na tuwirang umaasam sa bawat araw. Ang awitin ko'y para sa inyong lahat, diyan sa ibayong dako, at sa ating lahat mga kapatid na naririto, higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Bridge over trouble. Anak, kung kalooban ng Ama, thank you, Mami, mamaya tayo'y makakaawit ng basta't maghintay kung anong kalooban na ano? Aawitin ko muna itong angkop sa tema ng ating kapatid na Ana. When you're weary, feeling small, when tears are red your eyes, I will dry them all.
I'm on your side. Ooh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay it down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you're all confused, when evening falls so hard, I will comfort you, and I'll take your part. Ooh, when darkness comes and the pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay it down like a bridge over troubled water. It will lay me down. Sail on, silver friend, sail on by. Your time has come to shine. All the dreams are on their way. See how they shine. Ooh, when you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. It will ease your mind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind, your mind. I ease your mind. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat sa dakilang Ama, bridge over troubled water. Sino kaya ang bridge? Kapag tayo ay nagugulumihanan, kapag tayo nababagabag, kapag tayo natatakot, kapag tayo walang pag-asa. Sino kaya ang bridge over trouble? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Tanggapin lang po natin, aminin natin na wala tayong pwedeng gawin sa ating mga sarili, malibang loobin ng ating Panginoong Diyos. At walang ibang pwedeng magtawid sa atin, kundi ang ating Panginoong Diyos. Hindi din pwedeng sabihin, ako yun, I am powerful, I am strong. Sorry, brother and sister. Maling-mali ka. Amen. Amen po ba? Kaya po sa mga sandaling ito, nakahanda na po ba kayo? Nakahanda na po ba ang gawing kanan na magbahagi? Si Tata Beth Cabral, amen daw. Hello kuya, magandang umaga po sa hapon. Taga saan po kayo? Taga Bustos po. Napakalayo niyo po pala. No, joke. Ang lapit lang po. Sino pong anghel na ginamit sa inyo
bridge over trouble? Pamaparito kayo. Yung magulang ko po. Nandito po sila. Sila po pala. Salamat po, nanay. At na-experience na po bang itawid ng ating Panginoong Diyos? Opo. How many times? Many times na po. Many times. Ibig ko bang sabihin, pwede mo na i-share sa amin? Salamat po. Palakpakan ng buhay na Diyos para kay Kuya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Denny Nepomuceno ng Bustos, Bulacan. Ako po ay isang marino na nagtatrabaho sa ibang bansa at inaya po ako ng aking magulang na sumama dito kay Apo Kunching para makita at makita ang Panginoon. Salamat po kay Apo Kunching at nakita ko siya. Una po sa lahat, marami po dumating sa buhay ko, mga panlalait, mga abusadong amo ko sa ibang bansa, mga barumbado, mga natikmang kong mura sa lahat ng ibang lahi, bisan sa kapwa pa nating Pilipino. Pero lumipas ang panahon at ako po ay ginabayan ng Diyos, naging matapang, naging makumbaba ko, at inangat po ako ng Diyos. Salamat po at inangat po ako sa lahat ng mga problema sa buhay ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Yan po ay hindi mo makakayanan, lalo na po kung marino ka by yourself. Kung wala ang Diyos, mahirap. Malayo ka sa pamilya, nakikibagay ka at nakikisama sa iba't ibang tao. Subalit, purihin nga po ang Diyos, itinawid ka sa mga ganong sitwasyon. Sa mga sandaling ito, hindi ko lang po mapigil ang aking damdamin upang ibigay sa inyo. Parang napaka-early pa, parang ibigay siya. Pero alam ko po na sa pamamagitan niya, makaka-absorb kayo ng maraming sustansya kung paano siya itinawid ng ating Panginoong Diyos na magiging inspirasyon ninyo po. Usually po, sa latter part po siya tinatawag, pero hindi ko po kayang i-hold yung damdamin ko pang tawagin siya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa aming Mother of the House. Hindi ko lang po alam kung ilang bridge ang ibinigay sa kanya ni Lord. Over trouble, water. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat minuto, segundo man ng aming buhay, patuloy kang nararamdaman na ikaw ang tagatawid, ikaw ang taga-akay, ikaw ang pumapasan sa bawat naming dalahin sa bawat araw. Nawa, Ama, ang mga anak niyo pong tinawagan sa oras na ito ay ganap ka mang maramdaman, di ka man masilayan at mahawakan, subalit sa kanilang kalooban ikay makapapanahan upang sambitin sa kanila, anak, ano man ang hirap na yung pinagdaraanan, ako'y narito lamang at di kita pababayaan kailan paman. Nawa, ang katagang ito ay maramdaman ng mga kapatid ko na kailanman, ngayon at noon, hindi ka pa lumisan sa sanlibutan. Bagkos sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, ay muling inugnay mo sa amin upang makilala kang lubusan at paglingkuran ka ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sabi ko nga, sa taas, bababa na ako para ako'y makaupo at makikinig ako. Sa katotohanan lang, yun lang pa lang po yung pag-upo ko simula nung nagising ako kanina. Amen po ba yun? Sapagkat lagi po naghahabol sa bawat araw, sa bawat minuto, ayokong masayang ang pagtitiwala ng Diyos sa akin. Kaya mula sa pagtitiwala, itinatawid niya ako araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Habang nagbabahagi ang kapatid ko at ang pag-awit po ni kapatid na Myrna, usually po, ang alam po nating tulay is yung nilalakaran po natin sa patag.
na ang pagitan ay isang lugar, tapos may tulay. Kung hindi naman, tubig, sapa, may tulay. Ilog, may tulay. Alam niyo po, ang pinakikita sa akin ng Ama, hindi yun yung bridge na aking tinawid. Hindi. Maaari magtaka kayo, sobra naman ito, ano kayang klaseng bridge ang tinawid itong babaeng ito? Mailalagay ko po ang tulay na aking tinatawid sa bawat araw ng aking pagtupad sa Kanya ay para po akong sarkera. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Tumatawid po ako sa lubid nang walang humahawak. Buhay po ba ang Diyos? At wala pong nakakaalam na sa aking pagtawid, sa napakaliit na lubid na yan, andun pala sa taas si God. Hawak-hawak ang dalawang kilikili ko at pinahahakbang ako para makarating sa kabila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wala pong makakatawid na ganun kapag hindi ka sarkera. Amen? Subalit salamat sa Ama, sapagkat dito ko po itutuon yung kaukulang pagtawid. Wala kayong nakikita lubid na ako'y tumatawid, andito ako sa harapan nyo. Subalit sa bawat araw, yun po yung pinananabikan ko sapagkat sasabihin ko po sa gitnang ito, lagi po akong advance ang aking pag-asa. At upang higit mong maramdaman ang pagtawid sa iyo ng Diyos, ikaw muna ang gumawa na magtawid ng kapwa mo. Upang sa gayon, yung gusto mong itawid ka niya, maitatawid ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay kayo. Paano naman namin gagawin yun, kapatid na Marisa? Simple lang po na simula nung ako'y naglingkod. Mahabang panahon din po, bago ko po ito naramdaman, sabi ko nga kay Mami Beth, sa aming mga gampanin, hindi kami maaaring hindi puspos. Amen? Hindi nyo man po alam ang kalaliman ng aming ginagampanan. Subalit sa tuwina po, hinihingi namin sa Diyos, maging sa katauhan nating mahal na Apo Kunching at sa kanyang kalalagayan bilang kinalugdan, sa tuwina po hinihingi namin sa Ama ng sabay-sabay na kami mapuspos ng Espiritu upang ang ibinigay na atas ng ating Panginoon ay wag naming matalikdan. Buhay po ba ang Diyos? Na masasambit ko po na napakalaking responsibilidad. Na sabi nga, ano man ang pasanin mo, maliit man o malaki yon, kapag mula sa Diyos, is napakalaking responsibilidad po ito. Sapagkat hindi mo ito pwedeng pahindian na kagaya ng tao. At yan po ang pinagsusumikapan ko po na sa bawat araw, sabi ko nga, pag sinabi ni God na, ready ka na ba? Go na, God. Ready na ako. Buhay po ba ang Diyos? Na sa bawat araw, itinatawid. At binigay po niya yung takda na kailangan ko nang itawid, binibilisan ko po ang paghakbang para makarami ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, kahanga-hanga ang Diyos Amen? Kahanga-hanga po siya sa mga taong nagpaparaya at nagpapakababa sa Kanya. Bakit po? Sapagkat yun ang nakadadama kung gaano ang kahangaan, ang karingalan, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kakayanan ng Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sa pamamagitan ng Espiritu, kung tatanggapin mong buong buo, lubid man na naturingan, iyong malalakaran, wala mang masilayan na humahawak sa iyong mga kamay, subalit may Diyos na buhay, hindi niya pahintulutang mapatid ang iyong nilalakaran at isasasad ka hanggang hantungan. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang ginagawa ng Diyos sa aking buhay, na sa bawat araw, sabi ko nga po, ang aga-aga may tinunguhan ako na hindi ko akalain na yun pala isang misyon. Sapagkat may naabutan po ako dating alagad po doon sa tinunguhan ko na hindi na siya tumuntungo dito, hindi ko na po sasambitin. Kilala po natin yon, medyo may edad na po siya. At itinakda talagang makaktungo ako doon at sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na pinagtitiwalaan ko po na ginagamit ng ating Panginoon, hindi man po ako humingi ng patnubay sa Kanya, subalit na isambit ang marapat upang muling ipaalala bilang isang hinirang na hindi tao ang tinalikuran po sa dakong ito, kundi sino man sa inyo na naihakbang inyong mga paapatungo dito sa pamamagitan ng Espiritu na nag-akay sa inyo, huwag nyo na pong kakalimutang mabura sa isip at puso mo
ang dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat dito niyo po mararamdaman kung sa inyong pagtungo po, may itinatawid kayong tulay. At sabi ko nga, sa aming tahanan, may tulay po kaming dinadaanan. Salamat sa Ama, sapagkat sa paglipas ng panahon, ang tulay na kawayan ay naging bakal. Sa madaling salita mga kapatid, hindi habang panahon ay padadaanin ka ng Diyos sa tulay na parang gigiwang-gewang, hindi ka padadaanin ng Diyos sa tulay na marupok, at hindi ka rin padadaanin ng Diyos doon sa kaukulang tulay na sa palagay mo ay pagdasa gitna ka na ibabagsak. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, sa lahat ng dinadaanang ito, yun po yung kaukulang tulay na yan ay nagsisilbing paraan upang magmithikan tumawid. Ito po ang iiwanan ko sa inyo. Huwag niyo pong katakutang tumawid sa tulay. Amen? Para po sa akin, ang mga tulay na ito ay yung mga pagdalisay, yung mga pagsubok, yung mga tao sa iyong kapaligiran, na sabi nga, pwede mo silang maging tulay para sa kabanalan. Kung ang tulay na yon ay halimbawa ay marupok at madaling masira, maihahambing ko po yun sa mga tao na walang binabantayan kundi ang galaw mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na yung tulay na yun, andun lang siya nakagwardya lagi. Amen? O mismo siya mismo. So, sa pagmimithi mo na makarating dahil sa kabila niya ay ang Diyos, uurong ka ba? Take the challenge or not? Take the challenge. Buhay mo ba ang Diyos? Totoo po yun. Ganun po, na sabi nga, ganito lang po, isang kwento, pinakikita, Sir Kero, ano? O sige, tatawidin ko sa pamamagitan ng lubid na ito, yung dako roon. Sinong gustong sumama? Walang tumaas ng kamay. At ang sabi, anong tinuran? Hindi namin kaya, paano mo kami papapasan? Samantala ang tutulayan mo lang, lubid. Ano po? Kaya, ang ginawa ng Sir Kero, ginawa niya mag-isa. Pangalawa, tumawag na naman. O sige, sinong gustong sumama sa akin? Bibigyan ko kayo ng premyo. So may premyo. Ano po? Ang dami nagtaas. Kaso lang ang kailangan, isa lang eh. Isa lang kailangan. Kaya, nung ando na, nakita niya na, naging lalong manipis yung lubid, umayaw. Yung sasama. So, tumawid uli yung Sir Kero na mag-isa. Eto na, sabi niya, sino uli ang sasama? Sama kayo, lalaparan yung lubid na gagamitin, matibay, at ipakikita sa inyo. Gagamit ako ng bisikleta. Sinong gusto umangkas? Walang nagtaas. Amen po ba yun? Bakit hindi po sila nagtaas? Natatakot sila mahulog. Alam niyo po, kung sa oras na yon nagtanong yung Sir Kero at andun ako, magtataas ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ang pananalig ko, sa tutup din, hindi naman taong gagawa nun eh. Amen? At kung malakas ang pananalig mo, maitatawid ka ng Diyos mo. Buhay po ba ang Diyos? At ganyan po ang nagaganap sa aking buhay ngayon. Nasabi ko nga sa Ama, simula pa kagabi sa lugar nila Mami Beth, hanggang kapagtulog ko, hanggang pagising ko, ang kapuspusan ng Espiritu sa katawan natin Malaapo Kunchi at mga kapatid ko po na ginamit bilang tinipon po kami na pinag-isa, talaga pong sobrang puspos ang aking pagtanggap sa kaganapan. Kaya mga kapatid, nawa po sa simple at payak na pahintulot ng Ama na mga pagdalisay sa inyo ay magsilbing tulay para makilala niyo ang Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, sa napakahirap man na dapat tupdin, kung ito ang magiging silbing tulay para mapalapit kayo sa Diyos, huwag niyo po ipagkait. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At kung halimbawa naman po na sa bawat araw, itong alam mo na ayaw mo sa Kanya, subalit siya magsisilbing tulay para makarating ka kay God. Huwag mo siyang taguan, huwag mo siyang iwasan, kundi
kung magagawa mo na akayin pa siya, para kayong dalawa ay makatawid sa tulay, makakarating kayo parehas sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, mga kapatid, bawat araw, sobrang galak ang aking nararamdaman. Sapagkat, sabi ko nga, ang tulay na aking tinatawid ay walang nakakakita. Ngunit, ang tulay na ito, ang Diyos ang nagbalangkas. At upang ganap ko pong maramdaman na ang tatawirin kong tulay ay maitatawid ko, may tulay din pong ginamit. At sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, naging tulay din po, daanan po, ano po? Daluyan ng banal na Espiritu upang ilagak sa ating lahat at maipahayag ang kagandahang loob ng ating Diyos. At yun po ang naging daan na ang tulay na aking dinaraanan na sa palagay ko hindi matatawid, may kaakibat na isang tulay na siyang magtatawid para sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, makuha niyo po yung kapahayagang ito upang hindi niyo po pagsawaan ang buhay, upang wag po kayo mawala ng pag-asa, at upang higit po kayo maging masigasig na kilalanin ang banal na Espiritu na siyang maglalahad ng katotohanan sa pamamagitan ni Kristo at sa katauhan ating mahal na Apo Kunching na ginagamit ay maunawaan po natin ang panukala ng ating dakilang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ibig sabihin po, ang dakilang Ama, ginamit ang anak, sa pamamagitan ng Espiritu, gumamit ng tao, at sa pamamagitan na ginamit ng tao, ibinigay sa atin, tulay-tulay lang po yan. Kung isang pandama, isa rin ang kakamtan, isang damdamin, isang pag-ibig, isang puso para sa Ama. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Take the challenge. Take the challenge. Siguro po yung iba, hindi talaga makakibo. Biro niyo po, lubid. Naranasan niyo pa bang tumawid sa lubid? Kahirap po. Halimbawa po, pag ganyan, nakadapa ka. Ayun po mga nag-jamboree dyan, mga Girl Scout, Star Scout, tinuturo po yan sa mga kalalakihan at may din po mga kababaihan. Nasubukan nyo na po ba? Kapag wala kang balance, kapag natatakot ka, pag kapit mo pa lang, malalaglag ka na, at pag nalaglag ka, ano namdam mo? Aray. Amen po ba? Subalit kapag buo ang loob mo, isip mo, kaya ko to. Magaan ako. Andun yung balance. Magaan mo siyang nahawakan. Magaan ka nakakatawid. Marahan, maingat, imahinasyon, damdamin, nakakasadsad ka kahit ito lang at saka yun. Subalit kung mamutawi sa puso mo, sa pagkatawa mo ang takot, hindi ka pa nakakakyat, hindi ka pa nakakasalubin, nanginginig ka na, bagsak ka na kapatid. Amen? Ang ibig lamang pong sabihin ni Mami, walang ibang magtatawid sa atin ang Panginoong Diyos. Sabi nga niya, hawak siya sa dalawang kamay. Magpatawid po tayo. Kung ayaw naman po natin magpahawak pa, paano tayo itatawid ng ating Panginoong Diyos? Amen? Gustuin ka mang itawid, kung ayaw mo ibigay ang kamay mo, kung ayaw mo, paano ka maitatawid? Ang sabi ni Mami, itinatawid din ng Panginoon, may mga ginagamit na iba't ibang kasangkapan o tulay. Kung halimbawa, si Apo Kunching, yung ginamit ng Panginoon, hindi lang po halimbawa, katotohanan, tulay, upang gumaling ka, kung ayaw mo, paano ka gagaling? Paano ka itatawid ng Panginoon? Di po ba? Ayan lamang po. Kaya palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, madami kayong matutunan kapag siya nagbahagi. Pero Mami, kahit yung malit na lubid, sama niyo po ako. Kasi hindi pa ako nag-iisa, tatlo tayo. Di ba? Andun si God. Oh. Di po ba? Pag hindi natin kaya, si God na yung gagano sa atin. Aba, akin na kaya. Di po ba, Mami? O, sarap kaya. Ano nyo nga po, bahay nga po natin yung ating imahinasyon. Ayan na si Lord. Ay, ano pa bang gusto nyo? Ay, tatakot pa ba kayo si Lord na ngayon eh? Di ba, sabi ni Lord, putol na ang lubid, lipad kayo anak. Oh, kasarap. Di po ba? Ayun yung pong maranasang lumipad. Ako gusto ko po. Sabi nga ni Mami, mula sa third floor, lilipawin niya yung ulap eh. At ako naman po, inimagine ko, ang sarap siguro. Magaganap lang po yun kapag ganap ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Napakasarap mangarap kapag ang ating pangarap ay ang makamtan ang paghahari ng Diyos, makapiling siya. Yun po bang
iniisip natin at dinadamat na, asap siguro na maging ganito. Pero lahat po na yan magaganap kapag ganap na din po ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, walang alinlangan o walang takot. Lahat po maitatawid niya tayo sa lahat ng ating pagdadaanan. Amen po ba? Ngayon naman po ay isang tagasunod ang aking tatawagin sa inyo upang ilahad niya sa atin paano nga ba siya itinawid ng ating Panginoon. Siyempre po, iba't ibang kaganapan. Pakinggan po natin ang ating kapatid na Ophel ng Santo Niño po ba? Ayun, hindi ko palang apelyido niya eh. Mayroon na pong anghel nagbulong sa akin. We praise and we thank you, Lord, sa magandang oras at panahon ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang makinig ng iyong banal na salita. Sapat na ba ng iyong Espiritu sa pangalan ni Kristo. Amen. Nasupresa po ako sapagkat hindi ko po alam na sa nararamdaman kong galak na isa po pala ako sa magbabahagi. Kaya salamat po sa Ama sapagkat galak po ang aking puso na magbahagi sa inyo ngayong oras na ito na pawang katotohanan nga po ng binahagi ng ating Mother of the House na papaano nga po ba tayong hindi lalaban sa hamon ng buhay kung batid natin ang Panginoon ng tunay na magtatawid na sa bawat tatahakin natin sa ating buhay na hindi ganang ating sarili sa patnubay po niya. Sabagat bawang katotohanan nga po na hindi nga po lahat ng tao na anak ng Diyos na makakalaban sa hamon ng buhay. Lalo na po kung hindi po niya tuwirang nadarama sa kanyang puso na sa bawat araw po na tinatahak niya na alam niya na siya lang mag-isa. Subalit kay buti po ng Ama sapagkat kapag nadama mo po siya na siya ang kasama mo sa pagtahak mo. Pawang katotohanan nga po na kahit na sabihin pa ng tao na sabi nga po ni Mother na sa isang lubid lang po, subalit napakalakas nga po ng pananalig mo sa Panginoon kahit na lubid lang yon dahil po nakikita mo at nadarama mo na ang Panginoon ang magtatawid sa iyo. Sige ka lang, hindi ka matatakot na alam mong maitatawid mo yon na hawak ka ng Panginoon. Kaya ako po sa bawat araw, masasabi ko po na tinatawid po ako ng Panginoon sapagkat kung hindi nga po siya ang nagtatawid sa akin, hindi ko po kaya. Sapagkat, papaano nga po? Sa katayuan ko po sa aking buhay, napakahirap po. Isa pong pagtawid sa buhay, ang pamilya mo. Kung wala nga po ang pag-ibig ng Ama na nararamdaman mo sa buong buhay, napakahirap po. Kaya sa bawat araw, patuloy po ako nagnanasa na maramdaman ko ang Panginoon sa aking buhay. Sapagkat napakalaking inspirasyon po sa akin. Nasa unang buhay ko po, nasasabi ko po na sa hanap buhay na tinalikdan ko dahil po sa pagmamahal ko sa Panginoon, kundi ko po gagawin yung hanap buhay na yun, hindi po kami kakain. Subalit napakabuti po ng Panginoon. Pinatunayan lang po niya sa akin na sa bawat tinatawid ko sa aking buhay, kung hindi ko siya nararamdaman, hindi ko siya kilala, bali wala po lahat. Subalit ngayon, sa pagsunod ko sa kalooban niya, napakagalak po ng pinagkaloob niya sa akin. Sa bawat ginagampanan ko ukol sa kanyang kabanalan, napakarami pong nakikinabang. Kaya sa bawat araw po, nagpupuri po ako sa Panginoon. Yung pong temang ipinagkaloob po ng ating kapatid na Ana, pawang katotohanan po, naganap po sa aming kagabi yun, nung aking kapatid na bunso. Halos sinabot po kami ng 3 oras na
alam ko po na sa patnubay ng Ama, ginamit lang po ako. Nagbahagi po ako sa aking kapatid sapagkat dama ko po na may dinadala po siya sa kanyang puso. Na alam ko po, pinadadama po sa akin ng Panginoon kung paano po siya nahihirapan. Napakabuti po ng Panginoon. Sa pag-akay po niya sa akin sa dakong ito, na ginamit ang mahal na Apo Kunching, napakarami po niyang iminulat sa akin. Napakarami niyang pinasilay sa akin. Binigyan po niya ako ng katatagan na bawat tulay na tatahakin ko sa aking buhay, na siya po ang magiging sandalan ko po, na magiging hawakan ko upang sa bawat tahaking kong tulay na iyon ay mailagpusan ko po lahat. Kaya nagpupuri po ako sa Panginoon sapagkat napakalaking bahagi po sa aking buhay ang naganap sa akin na madako po ako sa dambanang ito sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching. Kaya sa bawat araw po nagnanasa po ako na mapunta po ako upang pong makapakinig po ako ng mga banal na salita na iniluluwal po ng ating mahal na Apo Kunching. Sapagkat sa bawat naririnig ko po, nagiging inspirasyon ko po sa aking buhay at nagagamit ko po sa pang-araw-araw. Hindi man lang po sa aking sarili, maging sa mga taong nakapaligid po sa akin. Hindi man po ako ganap na tanggapin, subalit alam ko po, ang Panginoon po ang nagtatawid sa akin. Yun lamang po at maraming salamat po. Salamat kapatid. Masarap po talagang madama ang Diyos. Sabi nga, wala kang hindi kayang tawirin kapag kasama mo siya. Aba, syempre, kung si Lord na, ano pa pang ikatakot mo? Di po ba? Sabi nga ni Mami, pinupog ako ng yakap habang siya itinatawid. Gusto niyo pong sumama? Sama po tayo para masaya din po tayo doon. Madami tayong tatawid kasama ang Panginoong Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong alagad. Galak po ako personally na mapabilang po siya sa lupunan ng mga alagad. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos para kay anak na Melissa. Itinawid sa lupit. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ang Ama sa katauhan po ng ating pinakamamahal na Apo Kunching. Ano nga po ba yung tema? Tawid. Tawid po, no? Kumpara po doon sa kinanta po ni Nanay Mirna na Bridge Over Troubled Water. Marami pong pinagdaanan. Nakala ko po, hindi ko na po talaga matatawid. Nung una po ako sa choir, na hinirang ko na bilang isang choir, pagka po sumasama po ako sa pagkanta, lagi po nambabawal ng maingay si Tita Dory. Sabi niya, huwag kayong maingay. Bumupunta po ako sa gilid, mubulong po ako kay Tita Jazz. Tita Jazz, hindi ko na yata kaya. Ano ba ako'y binabawalan? Madaldal ako, Tita Jazz, ano gagawin ko? Kailangan ko ibulalas lahat ng nararamdaman ko. Nakikita ko, gusto ko ikwento sa'yo. Ganun po kasi ako sa dati, madaldal. Para pong kung ano na lang po yung masabi. Minsan, nagpupunta na po ako dito, May 26, 2010, na napunta po ako sa una dito. June, hindi ko po matandaan kung ano pong date yun na June. Hinirang po ako bilang isang choir. Marami pong pinagdaanan, marami po nasasama po ako sa mga misyon. Minsan po nagtatanong po ako kay Apo. Alam ko naman po sa sarili ko, hindi pa naman ako ganun kapuspos, hindi pa po ako ganun kabukas. Marami pa po akong ginagawang hindi tama. Ngayon po, tatanong ko po si Apo, sumama po ako sa Ilocos. Sabi ko po, mahal na Apo, mag-uniforme na po ba ako? Wala pa ako nararamdaman, wala pa anak.
Tapos pumunta po ako sa gilid. Sabi ko po kay Tita Jazz, wala pa raw eh. Tara na kako. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko po, ngayon naman po eh, nasama na naman po ulit ako sa misyon. Mag-uniforme na naman daw po. Sabi ko, Tita Jazz, wag na kaya ako mag-uniform. Wala naman eh. Sabi ko, ngayon po, nung gabi po na yon, inaayos ko po yung uniforme ko. May nangungusap po sa akin, hindi ko po alam kung ano po yun. Lumalamig po yung paa ko, lumalamig po yung ulo ko. Sabi niya, pasubali ko eka sa'yo. Hinahain mo eka yung damit mo. Subalit eka yung kalooban at kaisipan mo, hindi naman sa akin. Ang ano mo lang eka, ang pisikal na katauhan mo lang eka yung gustong sumama. Tsaka eka, ang sinasabi mo eka sa mga kasama mo, nasasama ka lang eka kasi eka, malayo eka pinupuntahan nyo. Nasasama ka eka, bilang tao po yun na nasasama po ako sa Ilocos, kung saan po nag-mission si Apo. Pinagmamalaki ko po yun, hindi ko po pinagmamalaki yung natututunan ko dito sa Dambana na may nabago na ako. Ang pinagmamagaling ko po, nakakapunta ako sa dagat, naliligo ako, tinan mo eka, maitim ako. Sabi ko, ganun po ako kasi dinetext ko po yung mga kaklase ko. Magkita-kita tayo, uwi na kako ko ng Pampanga, nandito kako ko sa Ilocos eh. Tatawag po sa akin yun. O sige ka, pasalubungan mo eka kami. Hindi kako kami nagpunta sa sa Bigan. Yun sabi sa akin, yun po, uwi na po ako ng Bukana. Andiyan na po. Parang wala po yung naririnig ko sa dagat. Ba't nagtataka po ako, ba't ka ako nilulubog silang isa-isa? Ba't ako hindi nilulubog ni Apo? Sabi ko po sa sarili ko, oo nga kako ba't naman kako ko ilulubog? Siyempre kako, nasa putikan pa ako, wala pang nangyayari, wala pa namumunga sa akin. Kaya pag-uwi po ako ng bahay, tinatawagan po ako ng nanay ko, hello anak, nabalitaan ko, eka kasama ka eka mag-mission, galak na galak ako. Naman kako nanay kagalak-galak, dun di man nga kako ko nilublob ni Apo sa dagat. Yung iba kako nilulublob ni Apo, ibig sabihin kako nanay, hindi pa ako ganun kabukas. Huwag ka na kako muna magsaya nanay, wala pa kako nangyayari sa akin. Ngayon po pagka halimbawa po pagka uuwi po ako ng bahay, gagayak po ako. Unang-una po akong gagayak kila tatay. Nagmamalaki pa po ako nun. Tatay kako, tara na. Anong oras na? Nagiinit po yung ulo ko. Sabi niya, isang ka ba eka pupunta? Kay Apo, ba't eka ganyan itsura mo? Ba't eka nagmamadali ka? Ang nagmamadali eka anak, may natututunan, may nararamdaman, may pagmamahal at may kahinahunan. Ano naman kako yung sinasabi mo na yung tatay? Basta mahalaga makapunta tayo sa Dambana. Yun lang kako yun. Nagdaramdam po ako lagi. Pag po sinasabi po. Tapos po si Malu pag uwi po sa amin. O ate, ano naman eka ginagawa mo? Wala kako. Nakikita niya po kasi ko, may katext ako, mga kaklase ko, pupunta ka eka ng Dambana, pag uwi mo eka, sasakay ka na scooter, napakabibilis yung eka magpatakbo ng motor, hanggang alauna eka kayo. Nagpaalam naman kako ko kay tatay, umaga ako uuwi. Ibig sabihin ng umaga, may araw na. Siyempre po siyempre wala pa po ako nararamdaman nun, wala pa. Kaya nag-take na naman po ako, eto na naman po, nagbaba po ako ng sutana. Hindi ko po sinabi kay nanay, sabi ko, nag-take na naman po ako kay Apo. Apo, mag-uniforme na po ba ako? Hindi po kumibo si Apo, sumenyas lang pong ganyan. Eka po ni Apo. Sabi ko, ano kaya ako ibig sabihin ni Apo doon? Dahil lumabas na naman po ako, sabi ko, wala, basyo na naman. Sabi ko po sa sarili ko, kasi siyempre, ano nga po yung ibabasbas sa akin? Wala naman po nangyayari. Kahit po, halimbawa, tapos po minsan po natulog po ako kay Nanay Mirna. Nagpaalam po siya, sabi ko, naiuwi muna po ako kinabukasan. Hindi niya po alam, katext ko po yung mga kaklase ko nun. Pero para pong ayaw akong pauwiin ni nanay nun, parang may nararamdaman siya. Sabi niya, parang mayroon akong kumakabog yung dibdib ko. Sabi niya po sa akin. Ngayon po malakas po yung ulan, umalis na po kami nun. Sumama po ako sa mga kaklase ko, malakas po yung ulan. Ito po talaga, dito na po nagsimula. Lahat dito na po, sabi ko. Nanay kako, nandito kako, tinawagan po ako ni nanay. May ewan ko po kung ano po tinanong sa akin nun. Asan ka ba eka? Di po ako makasagot, napakatagal ko po sumagot. Hello anak, asan ka ba eka? Nandito po ako sa amin. Bakit po? Hindi eka, nasaan ka ba eka? Tamya-mya po dumaloy na, pasubali ko eka sa'yo, wala ka eka sa tahanan nyo. Nandiyan ka eka sa mga nagiinuman, kasama mo ang kaklase ko.
binigay ko po sa kaklase ko, paano ka ako nalaman ni nanay ito? Kausapin niyo nga ako si nanay. Sabi niyo nga ako, sinesenyasan ko po yung mga kaklase ko, tinuturuan ko po sila ng sasabihin. Sabi niyo nga ako, nandito tayo sa amin. Nagaganon. Sinabi mo, ikaw lang sa inyo. Ba't pagka kinausap namin to, hanggang yun na po, pagtulog ko po ng gabi, hindi po ako nakatulog. May nangungusap po na sa isip ko. Pasubali ko, sa'yo, hindi pangkaraniwang tao ang niloloko mo. Ako, ang niloloko mo. Tanggapin mo, ako sa puso mo. Mararamdaman mo ang galak. Mararamdaman mo ang kasiglahan sa puso mo. Mararamdaman mo ang pagmamahal at mauunawaan mo ang mga kapwa mo kung ano sinasabi sa'yo. Ito na po, madalas po nagkakaroon po ng pagsubok. Lumalapit na po ako sa ama. Ano ba naman kako yan? Lumalapit na ako, nabubuksan na ako sa ama. Ba't puro pagsubok pa rin? Wala pang nangyayari. Kaaway ko po yung mga kapatid ko, si tatay po inaaway ko. Wala po talaga, wala. As in, wala po talaga nagbabago. Ngayon po, tinakda po ng ama na mabuksan ako. Tinakda po ng ama na maunawaan ko. Tinakda po ng ama, itinawid, doble-dobling tawid sa napakalalim na hindi ko po masabing malalim, kundi malalim na malalim na malalim sa putikan na nakalublob po ako sa putikan na sobrang daming putik. Hindi ko po alam kung paano po ako aahon dun. Kasi ako lang naman po yung nakakabatid sa sarili ko na isinasabuhay ko na po yung mga natututunan ko dito kay Apo, yung naririnig ko. Ang tumimo po sa aking kaisipan na pinagninilayan ko po yung kung anong masakit sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Siyempre po nakikinig po ako dito pag uwi ko po ng bahay, mainit ulo ko po kay tatay. Tapos pagka minsan nagsisinungaling po ako, Nay, pupunta mo lang ako dito, ganun. Basta wala pong nangyari sa akin. Sa loob po ng 4 na taon, wala pong nangyari sa akin. Subalit, tinakda ng Diyos, November 3, 2014, ang sabi ng mahal na Apo sa akin, sige anak, mag-uniforme ka sa Sabado, babasbasan kita. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko po sa ama, paano kung hindi kita nakilala, nasaan ako ngayon? Paano kung hindi ka nagpakilala sa akin, nasaan ako ngayon? At paano kung hindi namin nakilala ang aming minamahal na Apo Kunching, nasaan na po kami ngayon? At lalo po ako, nasaan na po ako ngayon? Ini-ignore ko po lahat ng mga na sinasabi sa akin na mabuti. Ang pinakikinggan ko po yung bad, hindi ko po pinakikinggan yung good. Kaya walang hanggang papurit pa sa salamat po sa Ama na ako po yung tinakda niya na pong hirangin nung Sabado. Naka-uniforme na po ako. Sabi po sa akin ng mahal na Apo, yung pong sabi niya po sa akin, matagal man daw po akong binasbasa na mag-uniforme, subalit nakita daw po ng Ama yung pagbabata, yung pagpapatawad, yung nabuksan na po ako. Sabi ko po sa sarili ko, salamat Ama, you're the win. Ako na po yun. Nagtagumpay na po sa pagbabata, sa paghihintay. Kaagipat po dun, sa katagumpayan ko po nun, kasama ko po dun, sa pagtagumpay ko po dun, kasama ko po si nanay. Sobra, sa dami po niyang pinagbatahan sa akin. Salamat po nanay, sa pagbabata niyo po sa akin, na sa kabila po ng lahat, hindi po kayo nagsawa, wala po kayong pagsasawa, at hindi kayo nagsawa na ipaalala sa akin ang tamang gawa. Kaya papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo at sa ating pong minamahal na Apo Kunching na ako po'y mapabilang sa kanyang ubasan. Muli, magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, anak. 4 na taon kang lumalangoy upang makatawid. Tito Steve, congratulations, mapa-cheeseburger ka. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi sa umagang ito. Nawa po ang bawat pagbabahagi ay nakapagdulot ng inspirasyon sa inyong mga puso upang higit na hanapin ang ating Panginoong Diyos at kilalanin. Magsitayo po ang lahat, sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating